ang taas ng importance ngayon, ng level of importance ng muscle, ng protein, ng weight training. Yung mga yan, laging nababanggit automatic yan. Pag pinag-uusapan is health, longevity. Mahirap dyan. Hanggang ngayon, marami pa rin taong naniniwala. Siguro misinformed ako nakita recently, 65 years old. Tapos nung nag-75 siya, tapos gumanda pa yung katawan niya. Everyday, nagtitraining. Sa totoo lang, bata pa tayo. Oo. Kung kumpara, wala pa tayo bubuga dahil sa dami ng mga taong nakarating na at that point. Oo, totoo. Yung at 70, nakita mo, na ang lalakas pa din, nagde-deadlift ng ganito. Wala pa tayo napapatunayan. Good afternoon, Coach Louie. Coach RG. Good afternoon po dyan sa inyo sa Pilipinas. Sa Pilipinas. So, we're back in our next episode of Kwentuhang Kalusugan. Ano nga bang topic natin? Topic natin ngayon, Coach RG, ay ang pag-uusapan natin is all about muscles. All about muscles. Ang daming katanungan. Oo, yung mga ang daming misconception. Kaya ano ba ka-importante ang muscle, di ba? Oo. Ito ba'y disenyo lang ng katawan, di ba? Para lang magmukha kang pogi at maganda, di ba? Or for vanity purposes lang ba ito? Or ano ba talagang role nito? Role dito sa ating pagtanda, sa ating kalusugan. So yan, simulan na natin, Coach Louie. Mga kababayan, kwentuhan tayo. Okay. So, yun nga, Coach Louie, hanging question. Ito bang muscle ay for vanity purposes lang? Di ba? Ginawa ba natin to para maging mas maging attractive tayo? Siguro, let's be honest. Sa umpisa, di ba? Nauso ang weight training, di ba? Sa umpisa, dahil gusto ko magka-muscle eh. Para gumanda yung yung itsura ko. Lalo na ako, nagsimula ako as a beast child. I was 17 years old. Talagang 100 kg. Yun ang aking timbang. O tama, mga 220 pounds eh. Ang waistline ko, umabot na ng 38. Grabe, no? So, napunta ako sa weight training, sa pag-exercise, ganyan. Siyempre, initially, for vanity. Yung una kong objective, di ba? Gusto ko, gumanda yung katawan ko, maayos yung itsura ko, for self-confidence na rin, di ba? Dahil baba ang self-esteem ko noon. Dahil nga obese ako, bata ako. So, yeah, initially, para sa akin, for vanity purposes siya. So, as I mature, as I, yung consistently train, doon ko na lang din na-realize yung mga extra benefits niya. Which importance ng muscle. Very important talaga yung muscle, di ba? So, tanong kita, Coach Louie, ikaw, anong age ka nag-start nag-exercise or nag-weight training? Nag-exercise kami noon, mga kabataan namin, papunta-punta lang sa gym. Pero kasi kami, nung kabataan namin, more active kami. Lagi nagba-basketball, punta ng bundok, hiking, ganun, swimming. Tapos, yung weight ko noon, 50 kilos. 50 kilos na talaga. So, ngayon, nasa 58, 60, around 60 na ako. So, 10 kilos yung so very small na ako at very tiny, di ba? Kaya nga hindi pumasok sa isip ko nung nasa Pilipinas ako na pwede pala ako maging trainer. Kasi di ba, yung concept ng trainer, yung idea ng trainer, pag nasa Pilipinas ka, mga malalaki, bodybuilder, muscular, muskulado, di ba? Oo. Muskulado. So, nung nagpunta na ako dito, doon ko na-realize, pwede pala. So, kailangan equip mo lang ng knowledge ng sarili mo. Experience. Sa sarili na pag-exercise, diba? Training. Tapos para sa akin, yung weight training na na-experience ko, bukod dun sa you feel confident, at yung strength, very important. Kasi, isa sa mga benefits. Isa natin yung mga benepisyo ng muscle. So, it's not just for vanity purposes, to be clear. Just to be clear, ito po yung mga benepisyo ng ating muscles. Isa-isahin namin na i-discuss. So, number one, sabi mo nga, Coach Louie, is strength. It's so important, Coach Louie. Very, very important. Strength is very important, Kasi, ano bang importance ng strength? Sabi nga ni Dr. Peter Attia, di ba? Ito yung isa sa mga pillars, di ba? Yung pillars of exercises, na kailangan mong bantayan. Kasi, it constantly declines as you age. Pahina tayo ng pahina. Bakit? Dahil unti-unting mawawala yung mga type 2 muscle fibers natin. Whether we like it or not. Kahit na pa sa akin na consistently ako nagtitrain, nape-prevent ko yung fast decline. Ganun ako, very slow decline ang nangyayari sa akin dahil constant ang aking stimulus sa muscle ko. So, yun.
ang pine-prevent ko is yung talagang manghina na hindi ko na kayang tumayo, na kailanganin ko na ng tungkod one day. Yan ang ayoko mangyari sa akin. Kaya nga ako nagme-maintain ng strength. Prevention, di ba? So, at saka kung mapapansin natin, Coach Sargi, sa ating mga seniors, di ba? So, yung mga seniors natin na hindi talaga nag-exercise, mabilis silang manghina. Yung iba, mga 70 pa lang, o 65, hindi na halos makatayo, o gumagamit na ng tungkod. Pero obserbahan niyo yung mga Pilipino na, yung seniors natin na active, na madalas nag-walk, nag-exercise, active sila, yung muscle nila, napapreserve nila dahil nga madalas silang gumagalaw, nag-training sila o nag-squat sila, ang bagal nung ano. Dahil may stimulus. May stimulus. Kumbaga, ano lang yan, Coach Louie, ang pinaka-concept niyan is as we age, magtitipid sa energy yung ating katawan. So, yung brain natin, yan, pinaka-main command center, di ba? So, sabihin niya sa katawan, okay, paunti ng pakunti yung ating energy level, So, kailangan nating magtanggal ng mga spare parts. Totoo. Yung mga muscle. Magbawas tayo. Yung mga muscle, sobrang metabolically active niyan. Hindi mo ginagamit. Sunog na sunog yan. Di ba? Ang lakas konsumo niyan. Ang lakas ng konsumo niyan. Kung electric, di ba? Ang taas ng binabayaran natin dahil sa mga muscle na yan. Tanggalin natin unti-unti yung mga yan. Ngayon, kapag yung utak na perceive niya na yung muscle is relevant, kasi constantly ginagamit, itong tao na to, hindi pala pwede. Hindi natin bawasan yung parte na yan. Kailangan natin. Kasi lagi niyang ginagamit eh. Baka mamaya mawala yung function ng tissue na yun. Lagi niyang ginagamit. Importante sa kanya, huwag natin galawin yan. So, ganoon na nangyari sa muscle natin. Kapag ginagamit po natin, ay ipipreserve ng ating utak yan. Yun nga yung sinasabi yung madalas na sinasabi nila, yung muscle, use it or lose it. Pag di mo ginamit, you will lose it. Wolf's Law yan, di ba? Wolf's Law, yung what you don't use, you lose. What you use, you won't lose. Di ba? Ganun lang yan. Kasi as long as you keep stimulating the muscle, ginagamit mo siya lagi, ipipreserve ng brain mo yan. So, mayroon siyang mga tatanggalin. Yung mga iba pa, yung ibang hindi nagagamit, yung bad parts, di ba? Mga taba sa katawan mo. So, at least yung muscle, which is very important, napipreserve. At saka bukod doon, Coach RG, as we aging also, yung testosterone natin, bumabagsak. Yun yung sinasabi kanina ni Coach RG na yung mabilis na pagbagsak. So, kapag bumagsak yung habang nagkakaedad tayo, yung testosterone natin, nagda-drop din. Yung muscle fiber natin, nagkakaroon ng tinatawag na pagliit ng muscle. Atrophy. Kaya nga tinamo si Arnold Schwarzenegger, Coach RG, di ba? It's a very good example. Parang yan, Coach Louie, indirectly proportional, di ba? Pag mababa yung testosterone, directly proportional. Mababa yung testosterone, mababa yung di ba, yung muscle mass. So yun, it's good for maintenance of testosterone hormone. Kapag meron kang laging stimulus sa muscles mo. So, kaya nga, Coach Sargi, di ba, balikan uli natin yung testosterone, nabanggit mo na rin. Di ba, ang the best way to preserve or increase your testosterone sa lalaki to exercise, use your big muscles, di ba, yung mga leg exercise. Saka sabi nga nila, di ba, strength training. Talagang 3 to 5 by 3 to 3 by 5. 3 to 5 reps, yung talagang extra heavy. Di ba? Yan yung mga, kaya nga ako, yan ang tinatawag kong Coach Louie, yung bawat workout ako, meron akong, yung initial part ng workout ko is hormonal sets. Ang tawag ko hormonal sets, Personal term ko yun, pero kasi, yun nga, ang pinaka-purpose ng mga heavy lifts ko na yun is for my testosterone boost. Talagang 3 to 5 reps na heavy talaga yun. Talagang para ka nakipaglaban or nakipag-wrestling sa bear, ganyan. O para makatakas ka sa isang predator, tinulak mo siya ng malakas na malakas, or binato mo siya ng malaking bato. Ganun yun Diba? Fight or flight, diba? Or nag-sprint ka ng pagkabilis-bilis. Yan yung mga example, diba? So yun, ano pa nga ba ang Coach Louie, ang importance ng strength, ng strength, for strength. So bukod sa muscles, strength, and yung functions also. Yun, function, function. Strength is directly related to function. Kaya pag unti-unti mong na-lose ang strength, Coach Louie, nawawala rin ang function. Tingnan mo yung mga matatanda natin, yung mga hindi nag-exercise at humina ang mga muscle, very prone to fall. Yun ang delikado. Kasi nawawala yung balance, di ba? Which is one function also. Nawala yung balance dahil yung mga ibang muscles na hindi na nag-work. Okay, unti-unti nang shed off ng katawan mo yan. O yung gluteus medius, wala na, deactivated na, which is responsible for balancing your hip, di ba? If you stand in one leg, gluteus medius, one of the most deactivated muscles yan. So yun, function.
Hindi lang yung pag-decline ng strength, yung pag-decline ng function ang nawawala kapag tumatanda tayo. So, kailangan natin constantly stimulate yung muscle para hindi yan ma-shed off, hindi matanggal. Saka yung mga iba, di ba? Hindi na makakakit na hagdan. Oo, Di yun, ba? isa pa. Or ano ba nagme-maintain ng posture natin? Muscle din. Muscles. Di ba? Muscle din. Kapag mahina yung mga anti-gravity muscles mo, yung gravity, talagang ipupull ka Pull ka downwards, di ba? Walang nagka-counteract dun sa Oo. gravity. Kaya nga, Coach Archie, kung mapapansin natin na ito yung general sa lahat ng mga nagkakaedad. Kay putik. Oo, nagka-curve sila. Kay putik na. Kay putik na sila. Kyphosis. Tama. Kasi nga, being pulled down. Pull down. Kumbaga, hinahayaan na lang nila yung manalo yung gravity over their posture. Hindi katulad tayo na nag-constant na na-stimulate natin yung postural muscle natin. Sa akin, parang automatic Lagi ako bumabalik sa upright na gano'n No matter how bad, for example, nagta-tablet ako, nanood ako ng ganyan, the whole day. Pero pag tumayo ka, automatic kasi yung mga muscles mo nag-contract tsaka nararamdaman mo, sumasakit Sumasakit, pero pag binalik mo yung posture mo doon sa proper posture, okay na naman. Wala ka na naman, pain-free ka na naman, di ba? Very important. So, isa pa yan, posture, di ba? So, bukod sa strength, balance, posture, function, yun. Ano pa nga ba ang ang pinaka-importance ng ating muscle? Aging, Coach RD, Aging, yung pagtanda. Pati sa mukha, di ba? Di ba? Ito yan. If you're not exercising, tapos wala kang gaanong muscle, mabilis kang tumanda Ito nga, di ba, Coach Lou, yung example lang is yung Ozempic face. Oo. Narinig ko lang Zombie recently. face, Narinig ko na recently. It's atrophy pala. Hindi lang pala talaga paglusaw ng tabayan sa mukha. Atrophy of the facial muscles. Kaya pala talagang ganoon talaga sila. Yung mga pumapayat out of Ozempic, yung ating semaglutide na gamot, di ba? Lulusaw pala yung muscles. Galing to sa video ni Thomas Delauer. Yun. Ang Ozempic face pala, hindi pala siya fat lang. Pati muscle pala yun. Kaya pala nagmumukha sila matandang-matanda. Kasi ako, dati nag-compete ako, Coach Lou, hindi naman ako mukhang matandang-matanda. Oo, lubog yung mukha ko dahil sa walang taba Walang subcutaneous fat. Water din. Oo, tsaka water, dehydrated. Pero hindi naman ako umabot sa point na yung ganun na mukhang, alam mo, sobrang tumanda ka ng di oras na. So, yun. Tama. Aging, di ba? Tapos sa akin naman, ang madadagdag ko naman, one of the most important, just especially ngayon, very, common ang mga may insulin resistance. Oo. Di ba? Ano bang pinaka-function, isa pang pinaka-magandang function ng muscle? It's storage for glucose, di ba? So, ano yan? Yan ang nag-i-imbak ng mga glucose, para yung sugar, hindi nag-i-stay sa dugo. Kasi the more na nag-i-stay yan sa dugo, the more na release ng insulin. Kasi insulin ang magtatanggal niyan. Yan ang purpose niyan, di ba? Ng insulin. Pero pag malaki yung imbakan mo, yung insulin, nilalagay yan doon sa muscle, di ba? Kaya nga, di ba, before may guest si Sir Robert, sabi niya, before, ang goal natin, di ba, is maging lean na lang pag tumanda. I want to grow as big as I can be. Because muscles are so important that if you have it, you can get away with a lot of things. Ako, masasabi ko yan, experience ko lagi yan, Coach Louie. Grabe ako sa binge. Talagang mag-binge eating kapag cheat day ko. That I can get away with it. Dahil sa dami ng inipon kong muscles, di ba? Kumbaga, yung sugar na yan, panis sa akin yan. I can walk it off. Di ba? I can walk it off. One day, nag-feast talaga ako. Kasi sabi nila, the best way to dispose of glucose is your muscles. Movement of muscles, di ba? Ano yan? Glucose disposal yan. Ang bilis mag-dispose ng glucose yan. Ilakad mo lang ng konti after a heavy meal. As long as pinapump mo yung muscles na yan, or sabi nila, magganyan ka lang yung Solius push-ups. Solius push-ups lang, or mag-air squats ka, maya-maya, you feel good again. Kasi di ba, nag-sugar crush ka na kapag naparami yung asukal mo Pero ang gawin mo, pinaka-perfect na hack dyan is movement sabi nila. Talaga. Perfect glucose disposal. So yun, para sa akin, yan ang napapanahon na best, yan ang pinaka-important, the most important function of muscle.
glucose disposal or glucose storage. To prevent na diabetes na To prevent diabetes, to prevent pandemic. insulin resistance. Oo. Insulin resistance, di ba? Ang dami na dyan. Talagang general population may insulin resistance. Dahil sa ating mga sa modernization, di ba? Sa mga processed food, mga iniinom, toxins. So yan. Sana nga merong ng survey, di ba? Yung mga pag-aaral na, alam mo, Coach RD, yung halimbawa yung mga 30 to 40, 40 to 50s, yung ratio ng tao na nag-exercise compared sa hindi nag-exercise, di ba? Nag-weight training. Ayun, ano mo sa YouTube, Instagram, TikTok, yung mga doctors, mga health enthusiasts na talagang inaano nila, pinopromote nila yung emphasis ng strength training, resistance training is halos hindi lahat. lamang, Coach RD, sa lalaki ito pinag-uusapan natin, lalo na sa mga babae. Lalo na sa mga babae. Ako, tama, exactly, Coach Louie, di ba? Ang taas ng importance ngayon, ang level of importance ng muscle, ng protein, ng weight training. Yung mga yan, laging nababanggit automatic yan. Pag pinag-uusapan is health, longevity. Tapos hanggang ngayon, ang mahirap dyan, hanggang ngayon, yung mga marami pa rin taong ang dami pa rin taong hindi naniniwala. Diba? Siguro misinformed sila or... Misinformed sila eh. Ako, ang dami ko na narinig na ganyan. Ultimo mga cousins ko, sabi nila, alam mo yung sa'yo, sobra eh. Sobra yung sa'yo. Paano naging sobra yan? Hindi naman ako parang sila, Arnold Schwarzenegger na sobrang laki. Kasi nakikita nila yung mga workout ko. Sobra daw yung mga ginagawa ko. Siguro nababanggit nila, Coach RJ, kasi nga, hindi nila magagawa yun. Kasi nga, nakikita nila ako na heavy push. Bubuhat akong 58 kilos na dumbbell. Sabi niya gano'n, sobra-sobra yun sa'yo. Dalawang kaban yun. Parang hindi na daw, sabi niya, hindi na normal, na daw. Sa totoo lang, ito masasabi ko, halos maraming, even Dr. Peter Attia is saying, walang limitations when it comes to strength training. Hanggang, meron nga ako nakita recently, 65 years old. Tapos nung nag-75 siya, gumanda pa yung katawan niya, everyday nagte-training. Sa totoo lang, bata pa tayo. Kung kumpara, wala pa tayong may bubuga dahil sa dami ng mga taong nakarating na at that point. Oo, totoo. Yung at 70, nakita mo, na alalakas pa din, nagde-deadlift ng ganito. At 80, ako talagang hindi pa rin ako makakapagsalita talaga na dahil wala pa tayo napapatunayan. Wala ka pa dun sa level na 70 or 80. At least ikaw, nasa 50 ka na. Coach Louie, ako, di ba? 3 more years bago makarating dun sa level mo. Pero yung at 50, yun, medyo may masasabi ka na kahit paano, di ba? Pero sa dami ng fit ngayon na tao na 78 years old. Grabe. Extreme At doon mo makikita, Coach RG, na talagang totoo na 70 years old, 80 years old, at their prime pa rin. There's no limit po. Ang lalakas pa rin. Hindi po totoo yung sobra-sobra. Walang sobra. Pero ito, recently, before I forget, meron din akong na-encounter na podcast about exercise. Kumbaga, there's a U-curve. There's a U-curve sa exercise. U-curve pagdating sa exercise. So, meron tayong tinatawag na sweet spot, yung Goldilocks spot. Sabi nila, if you don't exercise, it's bad for you. But if you over-exercise, it's also bad for you. Of course. Pero yung over-exercise na pertains to high-intensity training. Tapos, more frequent high-intensity training. The best wala ng recovery. Ang pinaka-best daw talaga, even compared to dun sa mga blue zone countries natin, yung mga blue zone, mga umabot ng 100 years old. Kaya sila umabot ng ganung level. Kasi, ang exercise nila whole day. Constant. Whole day, constant, pero low to moderate intensity. So, yun ang key. Kaya ako, madalas, Coach Louie, I'm a gym rat 3 hours ako sa gym Pero, relax, okay, buhat mo bigas. Okay. Then recovery. Relax, okay. Tapos mamaya konti. Parang ako nagko-construction. Mamaya pagod ka na, pero sige, buhat pa rin. Parang din ako nagko-construction pero ganun ang pinaka, para din akong nagte-training na military, ganyan, Navy SEAL, parang gano'n. Kaya puro kalyo ako dito. Ganun din ang concept ko. Pero hindi ako huffing and puffing the whole time. Yung talaga the whole time para mong nililigtas yung buhay mo. Para kang you're trying to survive the whole time. Sabi nila, the key is low to moderate intensity and frequent and parang the whole day, parang frequent and long duration. Baga, the whole day, may ginagawa ka, umaabot sila. Naglagay daw sila ng mga, doon sa isang tribe, meron silang, ni-research, ginawang studies doon sa isang tribe, hunter-gatherers to. Meron pa rin tayong mga hunter-gatherers nowadays Isang tribe. Sila? Ang steps nila, umaabot na
pag hindi daw sila masyadong active, minimum is talagang 20,000 steps. 20,000. Minimum 20,000 steps. So yun yung pinaka-low intensity nila. Mga moderate intensity nila, siyempre nagbubuhat sila ng mga kung ano-ano, mga hayop, nag-aano sila, aararo sila, ganyan, di ba? So yun ang key. So ang binabawal lang sa over-exercising is yung extra prolonged high intensity training. Yung bang tamang parang lagi mong nililigtas yung buhay mo. You're on survival mode the whole time. So yun po ang mali. Baka yun yung sinasabi ng mga pinsan ko na sobra-sobra yung sa'yo, yung ginagawa mong exercise, sobra-sobra. Kasi nakikita nila ako, mag-pull up ako, ganyan. Tapos magbuhat ako, ganyan. So, hindi, sa'yo sobra-sobra. Pero kasi Coach RG, paano ka? Meron kasi ako na nabalitaan din na narinig ko yan na yung nag-exercise na parang inatake siya sa puso. Yung nag-exercise. Pero sabihin natin yung totoo noon. Siguro sa 1 million, baka 1 lang yun yung namatay na may special case. Hindi namatay yung I doubt na namatay yung sa pag-exercise, Coach RD. Baka merong underlying... May underlying, for sure. Diba? Actually, kahit ako, naging trainer ako sa Pilipinas, diba? Yung gym namin doon before sa Immerse World. Ang dami ng cases na inatake dyan. Diba, naging topic pa natin sa Robert dyan. Diba? May mga inatake talaga dyan, Coach Louie. Pero, hindi sila yung tipo ng mga tao na nag-exercise whole day or talagang doon lang sila nadatnan dahil meron silang underlying diseases or kaya siguro they were pushing beyond their VO2 max. Di ba yan din yung isang pinag-usapan natin? Yung VO2 max mo, kung ito lang yung level na yan, you should work around your VO2 max lang, di ba? Ngayon, kung gusto mo mag-HIIT once in a while, ayan, gawin mo yung mga VO2 max training, pero sa totoo lang, dapat hindi VO2 max lagi. Once a week, twice a week. Ganun lang yan. Pero talaga ako, sabi ko nga, that's special case. Wala pa ako sigurong kasi sa loob sa tagal-tagal ko sa fitness na namatay sa pag-exercise. Ang mayroon pa si Coach Louie, parang nababadmouth ang exercise. Sabi niya, may nabasa pa ako mga comment na mas mahaba ang buhay ng mga kumakain ng gulay lang na hindi masyadong nagagalaw. Tingnan mo, mas madaming maagang namamatay ng mga atleta natin, ganyan, mga may mga ganun mga, kala mo, parang mali ang concept is mali Yun nga, ito kaya namin ini-explain ngayon na yung U-curve, di ba? Itong over-exercising only pertains to extra high intensity. Pag laging ganun ang workout mo, high intensity, na para kang laging, parang nakikipaglaban lagi or yung katawan mo, parang nagsusurvive yung katawan mo, trying to survive. Talagang may stress at bibigay ang katawan mo. Pero if you train on this intensity lang, ganyan, tapos yung talagang, ang nangyayari, may result after that training, yung like, you improve your strength, ganyan, pero hindi ka naman na-stress. Diba, the next day, ako, nag-gauge ko weekly, maganda pa rin ang buhat ko. That means I recovered. Siguro sagutin natin yung Coach RJ. Paano ba nasasabing overtrain ng isang tao? Yan. Napaka-importante. Una dyan, resting heart rate. Resting heart rate yan. Mataas, di ba? Pangalawa, so yung training niya, lagi siyang sore. Di ba? Wala nang recovery. Recovery din. Parang, importante yung recovery sa pagtitraining. Kasi nga, pinag-usapan natin, it's all about, break and repair. There should be, kaya nga, ako lagi kong ine-emphasize, Coach Louie, yung tatlo. Yung exercise, nutrition, and recovery. Those are equally important. Yung tatlo na yun, walang mas importante bawat isa sa kanila. Kala mo, ikaw, exercise lang ako ng exercise, walang recovery. Hindi pwede. Dapat pantay-pantay yan. Exercise, recovery, and nutrition. Equally important yan. Kung sa 100%, 33.33 sila lahat. Di ba, pantay-pantay ang importance ng tatlo na yan. Siguro sagutin natin, Coach Ajay, yung isa pang tanong. Gusto ko mag-exercise everyday. Paano ko magagawang magkaroon ng recovery? Yun. Kaya doon pumapasok ngayon yung programming. Ayan. Proper programming. Kaya ako, nakakapag-exercise ako daily. Daily, 1 day off. May mga iba pa nga na talagang hindi nagde-day off. Diba? Ang recovery nila, active recovery. Nagawa ko na rin yun before na nagko-compete ako. Active recovery. Diba? Pero, may mga paraan po. Pag ganyan, consult a professional trainer na, personal trainer na. Basta ganun. Ang concept is to break your muscles but allow them to repair for recovery. Pero kapag talagang ang ginawa mo is talagang break araw-araw, talagang tumatakbo ka ng 10 kilometers lang, ganun lang ginagawa mo, walang variation.
talagang you will break. Oo. Diba? Doon na papasok yung masama. Kaya ngayon yung mga iba nating mga misguided na mga tao na masama yung ginagawa mo, over, sabi sa akin. Kaya nga gusto ko rin itong topic na to, Coach Louie, para ma-clarify po natin. Enlightenment. Oo, tama. Clarify po natin yung importance ng exercise, ng muscles. So yun, clarify natin yan. Ay, ako nga, kung kaya ko lang, I would like to exercise every day. Kasi minsan nagtatanong yung client ko, can I exercise every day? Sabi ko, yes, you can. Tignan mo ako. It's all about I've been doing program, it for di ba? like, what, 20 years? For sure, 20 years. Non-stop every day. Non-stop. 7 days and 6 days a week. Di ba? Kaya nga, kasi sa akin, parang stress reliever sa akin yan. Pero, alam ko yung limits ko, alam ko yung limitations ko. Hindi ako talaga alam mo yun, parang lagi ka na lang nasa gera na stress lagi yung katawan mo, lagi ka nagpo-produce ng mga cortisol, di ba? Pero may recovery talaga. Dapat, listen to your body. Yun ang pinaka-important. Listen to your body. Di ba, if you feel, ulitin natin, yung mga overtraining, signs of overtraining, yung mataas yung heart rate ko, yung resting heart rate ko, konti pa lang ginawa ko, short of breath na ako, taas na ng heart rate ko, that means you're overtrained, di ba? But parang gano'n, lagi na lang masakit yung katawan ko. Listen to your body. That means you need to recover. If your body needs rest, then give it rest. Yung mga joints nyo, biglang sumasakit, nagkakaroon kayo ng injury. Ako, diba, ang bibigat ng binubuhat ko, pero perfect naman. So far, yung joints ko, okay naman. Okay naman. Yung tuhod ko ngayon, naayos ko na. Dahil sa mga rehab exercises ko. So that means I'm healing, I'm recovering properly. So it's not sobra. Dami-dami dyan, mas grabe pa. Mas grabe pa mag-workout sa akin eh. Pero yung mga ibang tao talaga, Coach Louie, pag narinig mo lang yung sinasabi ng mga ibang tao, hindi, masama yung ginagawa mo, sobra, naku. Ay, baka award ako sa'yo, baka mamaya, maano ka. Dapat sasagutin, mas worried ako sa'yo. Mas worried ako sa'yo. Alam mo kung bakit. Sabi nga, pag nagkaroon ng mga apocalyptic event, ikaw ang perfect prey. Di ba? Ikaw ang una nilang maanhin dahil mahina yung katawan mo. Yun din, isa sa mga advantage ng lakas. Totoo. For yan, di ba? For self-defense. Meron pa nga. Kung ito before I forget, higher ang percentage of survival sa mga car accidents, Coach Louie. Muscles. If you build muscles, totoo yan, no? And recovery pala. And Totoo recovery. Na, ilang beses ko na narinig to. Totoo yan, Coach. Lagi nilang mga car accidents or whatever, mga accidents na mangyari sa'yo, mas mataas ang percentage of survival. Ang recovery, ang survival at ang recovery. Wow. Kahit na pa yung mga plane crash yan, or sabi nila, mas may mataas ang percentage na mag-survive yung tao na muscular. Totoo kasi, yan. ano ba ang purpose ng muscle mo? Hindi lang naman design yan. It's make your bones strong. Yun. For structure, it's a structure. Ang tibay, di ba? Ang tibay ng katawan mo. Ako, di ba? Paano ko mabubuhat yung 50 kg, 58 kg sa isang kamay lang kung hindi matibay yung buto ko dito? Di ba? Mapipilay ka eh. Yung mga pagbuhatin mo na mabigat, yung mga hindi nagbubuhat at all, kahit 20 kilos lang, may sprain na eh. Sprain na yan eh. Di ba? Sprain na yung mga joints eh. So yun. It increases the tensile strength of your joints. Tensile, yung tibay. Di ba? Yung tensile strength ng joints, saka yan, for cushioning din. For cushioning. Kaya nga, prevents fracture, sabi nila. Yan yung mga findings eh. Na mga accidents, mas mataas na ang percentage ng fit na tao na mag-survive. Totoo. Ng mga accidents. And for recovery also. Lalo na yung mga nadudulas, di ba? Ay, oo. Yung bumabagsak yung bat nila. Pag wala kang muscle sa bat mo, basag yung I just remembered, diba? Just remembered one of my old clients na 67 years old. Oo. Yan, sinabi niya sa akin, RG, sabi ko, na nadulas ako dun sa the concert, nanood sila ng concert, nadulas ako. But I thank you for making me strong. Sabi niya, na-brace daw yung sarili niya. I was able to brace myself. Dulas daw talaga siya. Pero kasi 68 years old, nagbe-bench press na kami ng 60 kilos. Malakas na siya. Kita mo, may mga muscle na rin, di ba? Yeah, but I'm so thankful for training me properly. Kasi I was able to brace myself. Yan, pinaka-importante. Di ba? Which is lethal. Fall is lethal. Nakakamatay po yan sa mga ganong edad, 67 years old. Pag dito mama or pagka nagkaroon na ng na-fracture ka sa hips, but later on, nawawala yung function. So yan, isa sa mga functions ng muscle pa yan. Kaya very important, 50 years old above or 45 years old above, start weight training, build your muscles. Kasi nga, magiging foundation mo yan sa pagtanda natin, di ba?
preservation of Oo, function. madulas ka. Di ba, natanda mo, Coach Sergeant, yung nasa train tayo, di ba? Yung tumayo ako ng pagbalik. Pagbalik ko, Diba? di ba? Nawala na pala yung upuan Nawala na yung mo. upuan, nag-flip, di ba? Nag-flip, oo. Pero dahil nga yung core mo malakas, yung butt mo, di ba? Oo. Bigla, Yung mga iba siguro, diretso Wala na. higayon, Coach Oo. Louie. Pag yung 50 years old, diretso yun, flat on the ground. Oo. Yung talagang pati yung ulo, nakahiga talaga sila. Ganun, di ba? Pero yung mga fit na tao, tulad mo, ano yan, makakabawi ka kagad. Tayo ka agad, di ba? Oo. Saka, ito pa, before I forget, Coach Louie, one of the most important role of muscles. So, di ba, na-discuss na natin ang strength, function, balance, yung glucose disposal, and for insulin resistance, di ba? Mental health, Coach Louie, Oo. before we forget, is directly related po for mental health. Kaya, the better, muscle, yung health, yung muscle health, kung meron kayong magandang muscle health, talagang better ang mental health. Mhm. Ano yan, directly related yan. Kaya nga sabi nila, sa Alzheimer's, prevention of Alzheimer's, one of the most effective things to prevent Alzheimer's is weight Exercise. training. No, Weight not training. specific weight training, Coach training. Louie. Hindi lang exercise. Exercise, when you say exercise, You kasama can din yung do cardio, walking, di ba? walking. Yung cardio, ganyan. Pero hindi, weights talaga. Ang pinaka-specific na binibigay nila. Weight training talaga. Ang directly related to prevention of Alzheimer's. Di ba? It's better daw than solving crossword puzzle. Better than brain exercises itself. Di ba? Ganun po ka-importante ang muscles. If you have good muscle health, you have good mental health as well. Muscular strength, and muscular strength is directly related to good mental health. Subukan nyo. Yung mga subukan nyo. Sigurado mas gagaan yung pakiramdam nyo, yung gaganda yung yung outlook nyo sa buhay once na nagwe-weight training kayo. Di ba, Coach Louie? Tayo, masusubukan natin araw-araw yan. At saka sa mga client natin, based on our experiences, Tama, di ba? exactly. Tingnan mo yung mga outlook nila sa buhay. Once Lagi masaya, di Pag ba? nagwe-weights na, wow. Ito nga, yung client ko na babae, sabi niya, RG, the reason why I'm doing this with you is talagang parang iba yung pakiramdam ko, masaya ako lagi kapag after exercise. Nawawala yung mga stress ko. Stress. Sabi sa akin. Kasi yung program ko sa kanya, maganda din. Hindi rin yung talagang stress na stress siya. So, nag-focus kami sa strength, ganyan. Natutuwa siya dahil yung mga dati niyang hindi nagagawa na niya. Di ba, yung mga ibang tao ngayon, halos hindi ba, maghang lang, di nila kaya. Maghang lang ng sarili nilang body weight. Which is very important function, di ba? Yung grip. Di ba? Very important, mawawala yan eh. Sabi nga nila, pag umabot ka ng 80 at hindi mo talaga winworkout yan, yung even just opening the jars, hindi mo na magawa, opening the door, hindi mo na magawa kasi wala na yung grip eh. Wala na yung grip function eh. So yun. Yung wear and tear na sinasabi. Oo. Nawawala na yung mga functions. So yun nga po, ulitin natin, kapag tumatanda po tayo, ang nawawala po sa atin ay yung ating mga fast twitch muscle fiber, yung strength fibers. So, type 2. Type 2, sorry. Tama. Type 2 kasi fast twitch muscle fibers, mga type 2 muscle fibers. Yan yung gradually na shed off sa atin. Kasi nga, high maintenance yan, di ba? Mataas ang mga yan. Mataas ang konsumo niyan. Maraming mitochondria. So, yan yung nawawala sa atin. So, ganun ka-importante yung weight training compared to dun sa cardio exercises lang. Pag cardio lang ginawa mo, ang pinipreserve mo yung type 1. Slow twitch muscle fiber. Ang hindi mo na-preserve is yung nawawala sa'yo. Ayun yung problema, Coach RJ, kung lagi mong ginagamit yung type 1, eventually, mababawasan yung type 2 mo, di ba? Mababawasan. Tapos Use it or lose it. Nun? Visceral fat. Di ba? Yun yung mga marbling, di ba? Yung myosinostosis, di ba? Na pinag-usapan natin yan, di ba? Kaya nga yung mga long endurance athlete natin, niscan yung mga muscles nila, may mga marbling eh. Kasi, ni-stimulate nila yung slow twitch muscle fiber nila. Pero nawawala yung fast twitch, yung type 2. Anong kapalit? Fat deposition. Dahil nga taas na stress levels nila, yung mga cortisol hormones nila. So, there's nothing wrong with being an endurance athlete as long as you constantly do weight training exercises. Very important. Diba? Ako, I'm nothing against. May mga kaibigan ako na endurance athlete na talagang sila. Pero, pag magbuhat naman sila, Coach Louie, nakita mo naman. Malalakas talaga. Malalakas. Ako, may kakilala ako sa slimmers, may edad na rin siya, Coach Louie, pero marathoner, ultra marathoner. 50 kilometers, 80 kilometers, 100 kilometers, ganun siya tumakbo. Pero naman, pag nagde-deadlift naman, 120 kg, bench press,
nagba-bodybuilding at the same time. Di ba? So I don't think na nawawala yung type 2 muscle Oo. fibers na dahil may constant stimulus eh. Diba? Tsaka, bago naman niya narating yung ganun level na ano, marathon is nagtitrain naman siya dun, Weights. gradually for that. At saka ito yung magandang observation na observe ko, Coach Ard. Kapag nagkasakit yung isang tao, pansinin mo siya, ang unang-unang naglo-lose ng weight yan. Ang unang-unang nawawala sa kanya, muscle. Halimbawa, bedridden for 1 month or 15 days, pansinin mo, pag tumayo yan, wobbly yan. Di ba? Mahina siya. Explain natin kung bakit. Coach Louie, di ba? Kasi, dahil doon sa gluconeogenesis yan, di ba? Ano yan kasi ang taas, kapag nagkasakit ka, mataas ang cortisol hormone. Stress. So, yung cortisol stress hormone mo, ano yan, nagpe-preserve yan ng fat. Kasi for emergency use. Later on. Mamaya may kalaban tayo eh. Sabi niya, magpe-preserve niya yung fat, di ba? Ano yan? Pero since may kalaban, kailangan niya mag-produce ng maraming glucose. In-explain ni Dr. Robert Lustig yan recently. Kailangan niya, saan tayo kukuha ng glucose? Doon tayo sa protein. Doon sa muscles. I-convert natin yung muscles into glucose, which is called gluconeogenesis. So yun, unti-unting hinihimay ngayon yung muscle mo for glucose. Kaya sabi nila, pag nagkasakit ka, automatic catabolism yun. Automatic yan. Muscle mo talaga. Nahimay talagang muscles mo dyan. Kapag may you're fighting an inflammation. Automatic yan, Coach Louie. Tama ka. Pag nagkasakit ka, automatic yan. At ang kagandahan, pag you have, siyempre, para ma-attain mo yung good muscle, you need to exercise, di ba? Regularly. So, kapag nag-exercise ka, meron kang good muscle, mataas ang immune system. Oo. Di ba? Saka, hindi ka basta-basta nagkakasakit. At kung magkasakit ka man, mabilis ang recovery mo. Oo. Diba? Saka meron kang laging reserve. Kumbaga, yung buffer room na tinatawag, may buffer room ka. May reserva ka. May mawala man, marami matitira sa'yo. Marami pa rin matitira sa'yo. Saka, madali rin ibalik. Yun. Ako, Coach Louie, ito, I just want to share to them. Ito, isa sa mga natutunan ko sa katawan ko. Once you build it and maintain the muscles for a long period of time, it's there. Coach Louie, ako, I even tried to intentionally na paliitin yung muscle ko, Coach Louie. Hindi wala eh. Wala nangyayari, yung timbang ko, ganun pa rin ako. Talagang nag-fast ako for almost 4 days, almost 5 days, di ba? 88 hours, ganyan. Tapos nag-low protein diet na rin ako. Dahil siguro na-built ko na siya ng matagal na panahon, yung muscle cells nandoon na. yan eh. Hindi lang yun, yung muscle cells nandoon na. Meron na siyang engram memory. Babalik at babalik yung muscle cells, mawala man, babalik at babalik. Magkasakit man ako, nagkatabolize man ako, siguro dahil sa muscle memory, stimulate ko lang ulit. Kunwari, 2 months, okay, ganyan, hindi ka masyadong napagalaw, dahil ganito, wag naman, nakunod, pero yun, ang bilis bumalik. Kapag meron kang good muscle health, ang bilis bumalik dahil may meron kang muscle memory, engrams. Meron ka ng muscle cells dyan, natatandaan ng utak mo, hindi, itong area na to, puro muscle cells yan. Ibalik natin dyan. Ibalik natin. Parang fat cells, ganun din yan eh. Yung concept ng liposuction, pag tinanggal daw yung fat cells dyan, pabalik din dyan mismo. Kasi yung brain, ang concept ng brain, matatandaan yan, nandyan yung taba eh. Ibabalik din niya dyan yan. Yun, memory engram. Yan yung muscle memory na tawag nila. Ito, kanina lang, pinapakinggan ko si Hollywood actor, Jeremy Renner. Grabe pala yung nangyari sa kanya. Na-accident siya recently. Talagang near death. Yung naipit siya nung machine na snowplow machine, parang gano'n. Siya talagang kalahati na kanya, puro titanium na. Mukha niya, labas daw yung eyeball niya. Tapos halos din na siya makahinga. 36 bones fractured. Talagang nasa ICU. Talagang muntik siya namatay. Near death talaga. Tapos kanina nagsasalita doon siya sa show niya. Ni Jimmy Fallon. Ayun, talagang kala niya, talagang hindi na siya magsasurvive. Puro titanium siya ngayon. Titanium. Tapos yun, nag-rehab siya. Ngayon, back to normal siya. Back to sa show niya, ganyan. Diba? Imagine mo kung hindi siya fit. Oo. Hindi siya makaka-recover. Tingin ko, prior to that accident, talagang fit na fit siya. Kaya siya nakasurvive dahil dun sa Saka ngayon, sabi niya sa akin, minention din niya yung muscle memory. Same concept as what I'm discussing kanina, di ba? Yung muscle memory, sabi niya, nag-rehab ako, akala ko, hindi ganun kadali eh. Pero, I think it's because of the muscle memory.
Bilis yan Akala ko hindi ako nag-recover. makakalakad, ganyan, matagal na panahon, pero hindi. Saka ang bilis din bumabalik yung mga muscles. Diba? Kasi sinasabi ko, you have good muscle strength ngayon, muscle health ngayon, mabilis bumalik yan, may mawala man, babalik din kaagad. Ako sa tagal ko na nagbubuhat, di ba, ano na, or 30 years, mga ganun na ako nag-work, nag-exercise. 30 years na. Parang tinry ko na lahat na paliitin ng intentionally, wala. Hindi na siya lumiliit. Ano na lang talaga. Maintenance na lang din. Lumiliit man siya siguro dahil sa pagtanda na ngayon. Liliit na yan dahil sa pagtanda, pero yun nga, ang pinaka-goal ko ngayon is to prevent the decline, the fast decline. Na kailangan very slow ang decline natin. At 80, talaga ang goal ko is to be able to compete pa rin. That's one of my craziest goal. Gusto ko to compete at 60, at 50, at 60 kasi I competed at 44 bodybuilding. Hindi naman talaga ako bodybuilder. Although, parang ano to, fitness check lang to. O 50 per decade. One at line of 5, one at line of 6, 60, 70 hanggang 80. Yung mga crazy goals ko, yung fitness goals. Yun. Tapos ano pa ba ang pwede natin i-discuss about muscle, Coach Louie? Meron ako naisip kanina, nakalimutan ko lang eh. Eto, sagutin na natin yung mga tanong nila, Coach Louie. Diba? Paano ba magkaroon ng muscle? Diba? Meron nagtanong sa atin sa TikTok eh, hindi pa natin paano ba palakihin yung muscle? Oo. Paano ba tayo magkaroon ng muscle at palakihin or para hindi malusaw ang muscle? Isang simple na sagot dyan is to weight train. Kailangan natin lagyan ng resistance lagi. Strength training. Yung ating muscles, di ba? Pangalawa dyan, Coach RG, yung nutrition. Nutrition. Very important. Ano ba saan ba gawa ang muscle, di ba? Protein. Protein, di ba? Ang ating structure, di ba? Yan ang pinakasemento ng mga muscle eh. Okay, dagdag tayo, palitada, di ba? Ano lang yan, break, okay, tatanggalin natin yan, tapos okay, palitada, smoothen. Yan, so protein na. So pangatlo, yung tatlo, di ba? Weight training, sabi mo, di ba, nutrition, recovery. Di ba, equally important yung tatlo na yan. Huwag mong i-take for granted yung isa. Nasubukan ko na rin yan, Coach Louie. Tinake for granted ko yung recovery. Maganda naman ang nutrition ko eh. Dati pa, nung mga gym rat pa ako nung guro college, or Slimmers World days na. Trainer na ako, pero siyempre gigil ka pa, di ba? Daily workout, twice a day pa minsan. Nasubukan ko na yun, sabi, may nag-comment sa akin, you look flat, yung muscles mo. Parang ubos na ubos, sunog na sunog, stress na stress. Diba? At least, walang recovery. Tapos sabi niya, subukan mo ipahinga yan, sabi sa akin. Pinahinga ko, boom! Umalsa. Umalsa talaga siya, nag-alsahan yung mga muscles, diba? Oh, yan, sign yan. Kaya dapat, you need to listen to your body, Yung recovery, don't take it for granted. Diyan nga po lumalaki yung muscle, hindi naman sa mismong exercise. Ang exercise ang nagdudurog, yan ang recovery, yan ang nagre-repair, di ba? Tsaka yung nutrition. Do not underestimate. Ano ba, Coach Louie? Paano daw palakihan ng muscle? Ano daw kinakain? At pangalawa dun, dapat sa exercise regular. Ayun. Di ba? Consistent ka. Hindi ngayon, lagi ko sinasabi yan, Coach Louie. Weekend warrior. Lagi ko yan. Tapos recently, may narinig din akong dyan, magandang quote sa motivational na sabihan sa sa gym, sa Instagram nakita ko. Ano daw? Yung consistency is the key. Yung nga daw, ang pinaka-importante. The most important is consistency. It's not the level of your intensity, it's not the duration of your workout. Because if you work out now, sabi niya, if you work out today, look in the mirror, what will you see? Nothing. Diba? If you work out the next day, look in the mirror, what will you see? Nothing. If you work out for 4 hours straight and then you look in the mirror, what will you see? Nothing. But if you work out 30 minutes a day, every day for the next 2 years, what will you see? Diba? Big change. Big change. Why? It's the consistency. Hindi yan yung hindi, kailangan patayin ko sarili ko, pagod na pagod ako, di ba? May mga ganyan di ba na tao, hindi, kailangan pag nagbayad ako sukli. Sukli ka agad, instant gratification. Quick result. Gusto nila yung, may nakita ako, maganda na pinawisan lang na konti, kala mo, maganda na doon nakikita ko. Kahit na microscope pong gamitin niya dyan, hindi niya makikita yung change ng within 1 day. Ako, naging ganito ako, product of 20 years, 20 plus years of consistent training. 30 years.
So, it's the consistency talaga. Sabi nila, it's not the intensity, it's not the duration of exercise, it's the consistency. Consistency. Kaya ako laging isa lang ang sagot ko, Shuy. Paano ba maging ganyan? Pag tinatanong nila ako. Sabi ko, matatandang muscle na to. Kasi sabi ko, I've been training consistently for more than 20 years. Isa lang ang sagot ko laging, consistently for more than 20 years. Pero hindi lahat yun high intensity. Hindi lahat yun babad ako sa gym. Hindi lahat yun ganito. Kaya, sabi nga, di ba, kahit na 20 minutes ka lang, na-stimulate muscle mo, consistent ka pa rin, daily mo pa rin nagawa. Di ba? So yun, consistency is the key talaga. The key. So, ano pa ba? Ang ating advice sa kanila to build muscle, Shuy. Siguro sa pagkain. Magaling tayo sa pagkain. Nutrition talaga. Nutrition, laging, food. yan yung laging pumapasok din, lalo na sa ating mga kababayan na iniisip ka agad, mag-take ng protein powder. Diba? Ano? Diba? Yun nga. Nag-workout sila, gusto protein powder ka agad. Coach Louie, sabi, mag-take ba ako ng mga tableta, yung amino acid, mga proteina? Anong advice mo? So, it's your choice. Kung may budget kayo, pero for me, I advise full food. Ako nga, Coach Louie, like ko sinasabi, ganyan eh. Hindi rin kahit may budget ka, if I have, sabi nga nila, if I have $100 in my pocket, I would rather spend that $100 of full food in eggs, in, yes, diba, natural protein. Natural. Yun, basta ang dapat pong kainin para palakihin ang muscle is yung ating structure macronutrients, yung ating protein. Taasan nyo yung protein intake nyo. So, pero I prefer natural protein. Natural. Eggs. Diyan naman ako lumaki talaga sa eggs, sa chicken, sa fish. Tuna. Kaya sa ano, ganyan. Diyan naman talaga ako lumaki. Lately lang ako nag-whey protein dahil for convenience purposes na lang din. May budget ka, di ba? Busy tayo. Quick ka. Gusto mong quick na ano. Saka isa pa, recently, ito, pinaka-isa sa mga recent research and findings, yung after workout, yung first meal has to be more than 40 grams of protein. Hindi na totoo yung mga dati, yung mga slow release, yung mga, hindi na ma-absorb lahat. Yan. Na-debunk na yan, Coach Louie. Isa pa yan sa mga kailangan natin i-clarify na you cannot eat more than 30 grams of protein, you cannot eat more than ganyan. Ano tawag mo dun sa mga ancestors natin na kumain ng isang dinosaur? Isang hita ng dinosaur, isang gabi, di ba? Nag-feast. Or isang leon sa isang ano. Ang mga leon, ganyan din. Sabi nga nila sa safari daw, may nakita silang leon. Napayat. Tapos, after 2 days, meron ng isang community to. After 2 days, nakita nila, laki ng katawan na. Nung nakita, same lion, with siguro may proper markings kaya na-identify nila. But lumaki yung katawan. Siguro, kakatapos lang daw ng big kill. Big kill, kakakain lang na sobrang ano. Kasi lumaki katawan, busog na busog ang itsura, malakas ang itsura. So yun, i-debunk na rin po yan. Yung mga kailangan, divide your meal into 25 grams of protein, 6-7 meals a day, ganyan. Hindi na rin totoo yan. Ako na, hanggang ngayon, narinig ko pa yan, Coach Louie, sa bodybuilding. Bodybuilding industry. Makikita mo yan sa mga vloggers na bodybuilders. Hindi, you cannot take more than 30 grams of protein kasi ganito, ganyan. Hindi ma-absorb ng katawan mo. Bodybuilders, ang mga nag-ano. Ito, based on research, ang dami ko narinig, kina Thomas DeLauer, di ba? Kasi ano yan ano naman open naman tayo sa mga results of research dyan sa PubMed. Diba? Ano mo yan PubMed. Ma-research mo yan. Open naman yan sa public. Hindi naman talaga tinatago yung mga results. So yun, 40 grams of protein kaagad para to activate protein synthesis. Isa sa mga advice absorb ko. Na yan. Hindi yung titipirin mo, unti-unti. Sabi nila, kapag katapos ng isang matinding workout, pag kumain ka rin ng 2-3 itlog, nothing. It doesn't increases your protein synthesis. It doesn't stimulate protein synthesis. Ano ba yung protein synthesis? Yun yung tissue repair. Kasi, di ba, binrake mo yung muscles mo it doesn't stimulate muscle growth. Yan, just to be precise na lang. Kapag 2 itlog lang kinain mo pagkatapos ng isang matinding workout, nothing. Wala. Hindi ka umabot sa point na na-stimulate yung muscle growth. May magtatanong, Coach RG, pag kumain ako ng sabi nila, yung 4 na itlog daw, tataas yung cholesterol ko. Isa pa yan. Ibang na yan, topic na, cholesterol na. Pero, yun nga, di ba, na-discuss na rin natin yan, Coach Louie, di ba? Yung fat naman talaga has been demonized. Di ba? Hindi na akala nila, it's a parang a bad thing. It causes heart problems.
But di niyo po i-research ngayon kung anong epekto ng itlog sa atin. One of the most nutrition-dense food. Ngayon, talaga ang mga suggestion, 5 to 6 eggs a day. Talagang ako, bawat tingin ko sa mga ano ngayon, puro 5, 6 days, 6 eggs a day, whole eggs Whole eggs. Yeah. kasama ang egg yolk. Yolk. Kasi ang daming nutrition na makukuha sa egg. Di ba? Yung mga amino acid na importante, nandiyan lahat. Complete niya. Sabi nila yung complete the life. Yung itlog na yan, magkakaroon ng buhay dyan, magkakaroon ng CCU or whatever. Oo, may fat yan, pero good fat. Pero di ba, sabi nga natin, tayo, pero ako, para sa akin, I still believe on that, yung the quality of egg. Kasi Coach Louie, dito nasusubukan ko rin. Nag-try din ako ng mga na bad quality egg. Tama yung sinabi mo before, di ba, na madaling masira. Madaling masira. Madaling masira. Mapanis. You are what you eat, di ba? Tayo, yun ang pinipreach natin. Pero sabi nga ni Sir Robert, sabi niya, hindi tayo pwedeng maging dogmatic dyan dahil meron naman tayong instant reset dahil sa fasting. Sa fasting natin. Pero ako, I would rather to just be safe. Doon tayo sa quality. Coming from farm, yung talagang mga, kung kaya nyo ng organic, kasi masyadong magastos, ganyan. Basta wag lang yung sobrang mumurahin kasi dami naglalabas sa artificial egg. Di ba? Totoo yun, diba? Baka mamaya totoo yun eh. Yung galing sa China, nakikita mo na. Di ba, yung nabanggit ko nga sa'yo earlier, di ba? Yung AI na ang gagawa ng mga meat natin, di ba? Grabe yun. Pero totoo rin, Coach Louie, yung lately nga, bumili ako ng murang egg. Tinry ko lang din kasi nga, sabi ni Sir Robert. So, iba yung lasa. Iba ang lasa. Iba yung lasa, parang may gasolina. Sabi ko, bumalik ako doon sa mahal. Sabi ko, di ba, yung pamahal ako dahil alam kong... Ang tingin ko kasi, Coach RG, yung mga mumurahing itlog, ano yun eh, yung mga pinapakain doon sa, talaga, sa mga playing, puro chemical na talaga yung totoo, ginagamit. walang iba yung lasa, Coach Louie. Sabi ko, ba't ganito? Parang lasang petrolyo, parang may lasang gas, parang gano'n. Sabi ko, napabalik talaga ako kaagad dun sa mahal. Doble ang presyo. Oo, doble. More than kasi ito, nakabili ako 11 dirhams ang trace. 15. Kasi naka-sale pa rin. Tama, 11 na lang. Sabi ko, kamura. Try ko nga. Sabi naman ni Sir Robert. Sabi ko, may instant reset naman tayo. Tapos nung natikman ko na, ang sama ng lasa ko, iba ang... halagang pagka-ubos ng never again. So, bumili ako nung doble ang presyo. Quality. 20 plus, diba? 28 dirhams. Isa pala. 1 dirham isa eh. Pwede na. Hindi naman masama. Para sa health mo yan eh. Bakit mo pala itipirin, diba? So, yun. Kahit na 4-5 eggs po, kung galing sa farm yung eggs na yan, para sa akin, it's good. Ano pa? Pero Coach RG, balikan natin yung 4-5 eggs. It depends din yun sa training mo, di ba? Hindi ka naman nag-exercise. Pa-cardio-cardio ka lang, Coach RG. Pero ito, Coach Louie, itong sa idea mo niyan, tama yan. Pag di ka nag-exercise, hindi ka naman nagbe-break ng muscle, hindi mo naman ganun katataas na kailangan mo. Pero hindi pag tumatanda ito, Coach Louie, the more you need it. Actually, nadidiscuss yan sa menopause. Pagka you need to increase your protein intake, naku, automatic, hindi daw pwede. Yung 40 grams, automatic daw yan, first meal of the day sa mga babae, 40s and above, perimenopausal, menopausal stages. Sa mga lalaki na mga 50 to 60 pataas, in order po to prevent sarcopenia, taasan nyo yung protein nyo. Isa rin yan pong way to prevent muscle wasting. So aside from stimulating your muscle, increasing your protein intake will prevent muscle loss. So yun yung dalawang stimulus to prevent muscle loss. Increase your protein intake and stimulate your muscle through weight training. Good point po, Shui. Pero pag hindi ka talaga nag-exercise, wag na. Hindi mo na kailangan yung 5 itlog na, mag-i-smoothie ako, lagyan ko ng 5 itlog. Diba? Smoothie. Pero anong ginawa mo? Walking. Nag-walking ka, tapos 20 years old ka lang. Tapos magreklamo, ba't weight gain? Weight gain ako Tama, Yun. Ano pa, Coach Louie, mga common na questions nila. So, itlog, sasagutan natin yan. Pwede 4 na itlog, yan. Anong kinakain? Ano pa ba yung mga common question? Weights! Go through. Mga question nila. Ano bang dapat gawin? Weight training. Anong klaseng weight training? Kung gusto niyo pong lumaki yung muscle nyo, mag-focus kayo doon sa mga big lifts. Big lifts talaga. Sa functions. Pushing, pulling, yan. Mga big lifts, squatting, hip hinging, deadlift. Yung mga compound movements, diba? Pwede nyo naman i-research yan, mga big muscles. Big muscles, yan. Tapos, ano ba dapat ang rep range nila, Coach Louie? Rep range. So, kung ang gusto talagang lumaki, dapat 3 to 6 reps. Heavy yan, heavy. Pero yung sabi dapat yan, mangyayari yan dapat, Coach RG,
we advise na sa gym talaga kayo kung gusto nyo magpalaki talaga. Dahan-dahan, Diba? o tama. Kasi better environment. nahirap kung sa bahay lang, wala kang, di ba? Pero sabi nga ni Dr. Peter Attia, ano ba yung weight training? Ano ba yung description yan? Ano ba yung strength training, Sarge? Ano ba yung strength training? Anong pinaka-description ng strength training? Sabi niya yung kaya mong gawin up to 15 repetitions lang. Yan, more 15 than reps. more than that, if you do that more than that, if you do this type of movement more than that, that Endurance means yan. endurance na yan. Ang ini-stimulate mo na dyan is yung mga type 1 muscle Type 1. fibers na, yung mga slow twitch muscle fibers na. But if you want to stimulate the strength muscles, which are yung mga type 2 muscle fibers, kailangan mag-focus ka dun sa reps na hanggang 15 lang 12 ang to 15 nagagawa mo. reps. Hanggang strength training pa rin na considered dyan. Kunwari, nagba-bodyweight ka, galing ka sa zero fitness level Oo. Hanggang 12 lang ang nagawa mo sa squats. Hindi mo na kaya i-13 o 14. Kaya mo hanggang 14, ganyan. You're still strength training. You're still strength training. Pero mabilis tayong lumakas. Siyempre lalakas yan. No? Later on, kailangan mo na ng resistance, extra resistance. Remember, yung ating mga ancestors before, for sure, constantly nagbubuhat yung mga Oo. mga hunted animals. Mga lungs nila, yung mga kahoy. Malalaking bato na pwede nilang pang-defense sa mga predators, ganyan. Constantly, may action yan, muscle action. Sabi nga nung isang libro pulling. Meron nga ako nabasa na libro about yung comfort crisis. Dati sinasabi niya, yung panahon ng mga ancestors, yung isang atleta daw natin ngayon, na top athlete, kung anong klaseng athlete, basta is comparable to a woman's grip nung mga panahon na yun. Ganun daw kalalakas yung mga tao ng mga time na yun. Yan, ganun daw kalalakas yung mga tao ng mga imagine mo, babae. Di ba, ng mga unang panahon, mas malakas pa. May movie yung nasa cave sila. Anong movie yun? Kuwana ba yun? Cartoons? Cartoons. Hindi, yung The Croods. The Croods, di ba? Yung babae, di ba? Babae, Hindi, yung mga caveman. Yung mga caveman, sabi nga nila, yung mga ancestral natin. Pagka daw yan, bumato daw ng mga spear yan. Di ba? Talagang, wala daw sinabi, babae pa to comparable daw to a man's ngayon, top athlete ngayon. So, ganun po, kalalakas yung ating mga tao nung araw. Kasi, isa pa, maganda yung kinakain nila. Kinakain nila is puro organic whole food. Puro whole food. Organic. Sabi nga ni Dr. Robert Lustig, recently narinig ko din. What is the description of food? Sabi niya, it promotes growth at saka it facilitates burning. Dalawa na yun. Burning and growth. Tapos, ang ating mga processed food, baliktad. It doesn't promote growth. It impedes growth. It impedes burning. Baliktad. So, it's no longer considered as food. Kasi, out of description na siya ng food Kaya nga daw sabi niya, talaga, it promotes growth. That's why our ancestors before are way taller than us. Totoo. Ganun pala yun, di ba? Kaya pala nagliliitan na daw mga tao ngayon dahil sa mga pagkain natin. Diba? So, yun. Promotes growth and burning. Kaya yung mga processed food na yan, baka mamaya, papalaki ako ng muscle, bibili ako maraming protein bars. Naku, sayang po yung pera nyo dyan. Whole food, kailangan nyo. Doon pa rin tayo sa whole food. Ayusin natin yung whole food. So yun, to show you, ano pa ba ang ating mga pwedeng mga misconception na dapat sagutin? Ako, halos nasagot ko na. Halos, wala na rin akong maisip So yun, mag-recap lang siguro muna tayo for sure. Mga importance. Again, what are the importance for sure of muscles, of having good muscles? Strength, number one. function. Strength kasi nagdi-decline siya, di ba? Sa age. So yung function, nawawala rin yan. Yung balance, nawawala din yan. As you age, di ba? Tapos yung glucose disposal. The bigger muscles you have, the bigger storage you have. Baga talagang, kahit na napakain ka, napakanin ako, dami. Nakapiesta ako dito, piesta. You can get away with it kasi dahil sa muscles mo. Kaya nga, life becomes better if you have muscles. Ako, na-enjoy ko na siya. You have the privilege to enjoy food. You earned it. You earned it. Yan. So, glucose disposal, isa yan sa mga benefits niya. Tapos, mental health. Very important, mental health. Directly proportional. Good muscular strength, good gut is equivalent to good mental health. Tapos, ano pa ba?
Coach Louie, yung survival. Diba? Survival improves Kasi your structure immunity. yan structure natin yan. It adds resilience to our body. Kaya better survival when it comes to accidents, diba? Fracture. Oo, yan. Ano pa yung mga iba natin? Kaya nga, Coach RJ, babalikan natin fracture na yan. Lalo na sa mga kababaihan. Kasi marami yung mga kababaihan na, yung mga na-aksidente. May mga studies ngayon si Dr. Claire na meron silang studies na yung mga babae na nasa menopausal stage na, pag na-fracture sila, within 1 year, yung chance silang mamatay ay 60% mamatay. Diba? Kung wala silang good muscles. Oo nga, yan yung kay Dr. Peter Atia, diba? Tapos yung mga remaining na naka-survive, ano naman sila? 50% of them requires parang physically debilitated naman sila. Diba? Tama. Yan yung research niya, di ba? Yung hindi siya makapaniwala. Totoo. Tama ba yan? Sabi niya sa mga researchers, di ba? Oo. Itong figures na ito, very, shocking yung figures. At sa US, meron silang studies na mas maraming namamatay ng mga seniors sa fall compare sa mga sakit. Tama. Oo. Siya, Coach Louie, nabanggit mo na rin, babae. Ano ba importance ng sa mga babae? Oo, very banggitin natin, important. hindi pa natin nabanggit yan. Pag-usapan. So, yun nga, yung function, yung perimenopausal, diba? Dapat sabi ko nga sa'yo, Coach RG, i-ano natin yan, isang topic talaga. Pero ako ito, Coach Louie, baka before I forget. Perimenopausal, diba? Yan yung roller coaster of hormones. Diyan na naglalabasan ng symptoms ng menopausal, ng hormones, diba? Yung hot flashes. Sabi nila, the stronger your muscles are, the less symptoms of perimenopausal. Yan ang lagi kong binabanggit sa mga superwoman na kliyente ko. Alam nyo, sa ganitong stage, ang kailangan natin trabahuin is yung mga muscles nyo. Let's strengthen your muscles. Let's make you lift weights. Ganyan. Yan ang isa sa mga maling concept pa yan. Ayoko lumaki. Sabi nila, dapat higyan rin natin yan, Coach Louie. Diba? Clarify din natin yan. Anong sagot mo dyan kapag ganyan? Alam nyo, lalo na pag nag-weight training kayo, napakababa ng testosterone level nyo. Yun, parehas tayo ng sagot. So, hindi ka agad lalaki yung muscle nyo. Ang lalaki nga, napakahirap na. Ang babae, di ba? Of course, sa babae, sa lalaki nga, napakahirap na magpalaki ng muscle. Build ng muscle na ang taas na ng testosterone ng lalaki, di ba? So, hindi totoo na lalaki kayo. Pag nakita nyo po yung mga babae na fit sa gym, kung magbuhat yung mga yan, Coach Louie, di ba? Minsan mas malakas pa sa lalaki. Pero tingnan mo, lumalaki ba sila? Hindi. Gumaganda yung shape nila. Yun yung totoo. Di ba? Kasi ang babae daw, hindi rin talaga prone sa hypertrophy. Ano sila? More on hyperplasia. Dumadami yung muscle fibers imbes na lumalaki. Meron daw yung babae. Which is, mas nagiging resilient din sila dun sa mga Kumbaga, mas tumitibay yung fibers, tsaka naglilin lang sila, hindi sila. Naglilin, tsaka Coach Louie, tumataas metabolism nila. Kasi dumadami yung cells Dumadami yung fibers hindi ganun kalalaki pa, dumadami. Tumataas ang metabolism nila, maganda ang hormonal nila, balance nila. Yun. Kaya napaka-importante po ng weight training sa babae. So we encourage crucial, very crucial. Especially po yung mga ating 40s and above, yung mga super women to build muscles. Yan ang magko-correct po ng inyong hormonal imbalances, di ba? Yan ang isa sa mga solusyon ng hormonal imbalances aside from stress management. Weight training, di ba? Aside from stress management. Increase your protein intake, very important. Yan. Yung client ko nagre-reklamo sa akin kasi 50 na siya So, RG, I'm starting to experience ganyan, hot flashes, ganyan, tapos hirap na ako matulog. Ang sabi ng doktor, perimenopausal na nga daw. So, sabi ko, you know what to do already, right? Sabi ko, I've taught you everything, sabi ko sa kanya, na kailangan mong gawin. The healthier you are, the less symptoms you get. So you need to fix your diet, you need to be more consistent, sabi ko sa kanya. So weight training, because the healthier your muscles are, the better mitochondrial function, the better hormonal balance ang mangyayari. Ganyan. So yun, mga benefits sa babae, very important po. Hindi pa totoo na lalaki yung mga muscle niyo. Dahil napakahirap magpalaki ng muscle. Very hard. Very hard. Kahit na yung kasi nakikita na yung mga bodybuilder na babae. Hindi naman po lumaki ng ganun yan, ng normal. May mga hormonal sila, enhancement yung mga yan. Di ba? Testosterone booster. Yung mga yun, hindi lang steroids. At saka Coach RG, yung mga bodybuilder, they work out very hard para ma-build, attain yung mga muscles na yan. Oo nga.
Hindi lang, as you said, di ba? Hindi lang yun nakita nyo ng isang taon nag-workout. Matagal na panahon. Tsaka ano lang yung mga yun, yung mga competitive, gumagamit na sila ng mga ano talaga, Steroid enhancers, mga steroids, ganyan. We have nothing against them. Tsaka, that's their goal, di ba? For me, they're still healthy dahil marami silang muscles eh. Muscles are still very important. Healthy pa rin sila. Marami silang reserva dyan na muscles. Yun. Ano pa ba yung mga na-discuss natin before we close our topic? So, yun, yung balance between nutrition, exercise, and recovery. Don't very forget important. that. Rest. So, don't underestimate one of those. Kailangan, wag nyo i-take for granted yung isa doon, especially yung recovery. Ako nangyari na sa akin yan. So, balance yan. Mag-exercise ka, kumain ka ng tama, at magpahinga ka. Balance yan, tatlo na yan. Diyan lalaki yung muscle. So, yan yung sagot sa tanong ng paano lumaki yung muscle. Break, repair, and eat. Break, repair, eat. Break, eat, and repair. Break, eat, and repair. Ayun, for sure yun. At may maat. Wala na siguro, Coach Ardy. Maganda-ganda na yung topic natin. Natin. So, yan. Hanggang sa susunod po na topic namin. Sana abangan nyo kami sa aming mga susunod na diskusyon. So, Like don't forget and share. to subscribe po. Like and share. Yan, At comment na rin po kayo. Yan, and comment po. Baka may mga suggestion kayo na topic. So, that's it for today, Coach Louie. So, Alright. paalam tayo. Bye for now. Bye. Salamat po sa inyo.